Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo na nanonood at nakikinig sa atin. Muli pong inihahandog ng Radyo Pilipinas World Service kasama ang Human Settlements Adjudication Commission o HSAC. Welcome po sa programang Housing Rights with HSAC at ako po ang inyong lingkod, Jerome Toledo. Makakasama nyo sa isang oras na talakayan sa mga serbisyong hatid ng komisyon sa taong bayan at ating pag-uusapan ang inyong mga karapatan bilang homeowner, homebuyer at bilang miyembro ng Homeowners Association. Ang Housing Rights with HSAC ay mapapanood at mapakikinggan tuwing una at ikatlong Sabado ng buwan tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa mga sumusunod na platform. Una po dyan sa ating social media platforms. Live nyo po kaming napapanood. Live na po sa Facebook page o pages ng Radyo Pilipinas World Service. Gayon din po sa Human Settlements Adjudication Commission Facebook page at maging sa mga Facebook pages ng Regional Adjudication Branches ng HSAC sa buong Pilipinas. O kung mamiss nyo man po ang episode natin ngayon, itong episode 2 ng ating programa ay meron naman po tayong YouTube channel na inyong mapapanood. I-type nyo lamang po Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, napapakinggan pa rin o mapapakinggan na rin ang programang ito, Housing Rights with HSAC, sa mga provincial stations ng Radyo Pilipinas sa buong Pilipinas yan. Soon, abangan nyo kung anong araw po yan. Siyempre, hindi rin kami nagpapahuli sa aming live audio streaming na papakinggan nyo rin po kami sa pamagitan ng PBS Evox Receiver app. At gayon din po sa ating mga overseas Filipinos living and working sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Mapapakinggan ninyo ang programang ito sa shortwave radio broadcast sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa Filipino program. Yan po ay sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 megahertz. Tuwing araw-araw po yan. Tuwing 17:30 UTC hanggang 20:30 UTC. O, ito na. Nandito na tayo sa ating programang Housing Rights with HSAC. At sa unang bahagi ng ating programa, ating tatalakayin ang at hihimayin syempre ang rules of procedure na inilabas ng HSAC noong 2025. Ito yung updated version nga, ng procedure, yung mga patakaran ng HSAC pagdating sa pag-handle ng complaint o handle nga ng kaso at papaano nga ba yung magiging resolution o ano yung magiging flow ng pagtanggap ng HSAC sa mga reklamo mula umpisa hanggang sa huli. So ano nga ba yung mga pagbabago sa ilalim nito? Malalaman natin yan maya lamang. At sa ikalawang bahagi ng ating programa ay ating babalikan ang isang kaso na dinesisyonan na ng Korte Suprema na patungkol sa lisensya na magbenta ng property o yung tinatawag nga na license to sell. So ano yung matutunan natin dito tungkol dito sa pagbebenta ng isang bahay o real estate properties? Ano nga ba yung mga dapat at hindi dapat gawin sa pagbebenta ng property?
Lahat po yan, abangan nyo sa kabuuan po ng ating programang Housing Rights with HSAC. O ito na, mapalad tayo ngayong araw na ito na makasama ang ating resource person live dito sa ating studio, dito sa Radyo Pilipinas World Service. At kasama na po natin live si Attorney Jemerson Corre, ang Attorney 4 ng Office of Commissioner John Christopher Mahamud. Magandang umaga, Attorney Jem. Thank you so much for joining us dito sa programang Housing Rights with HSAC dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga, Sir Jerome, and maraming salamat sa ilalim ng Human Settlements Adjudication Commission o HSAC sa ilalim ng liderato ni Executive Commissioner Avelino D. Tolentino III at sa lahat ng miyembro ng Commission and Bank. Nagpapasalamat kami sa Radyo Pilipinas World Service, no? At syempre sa ating mga listeners and viewers na laging sumusubaybay sa ating programa. Tama po kayo, nandito tayo para pag-usapan ang mga rules of procedure at may isa tayong kasong ipepresenta. Yan, oo. Siyempre, kailangang tutukan to ng ating mga kababayang Pilipinos, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Siyempre, kalat yung ating mga OFWs. At may mga properties din sila na kailangan nilang tignan, di ba? Kailangan nating malaman kung ano yung kanilang karapatan, kung ano yung kanilang dapat gawin kung sila man ay naagrabyado ng isang developer. So, yun nga. So, welcome po sa ating episode 2 ng ating programa, Attorney Jem ng Housing Rights with HSAC. So, sesentro tayo dito sa unang-una sa 2025 HSAC Revised Rules of Procedure. At tulad nga nung discussion natin last week, kasama nga si Attorney Nel ng HSAC, ay isang landmark case yung ating pag-uusapan na may kinalaman sa mandato ng HSAC. So simulan natin yung ating discussion ngayong araw na ito, Attorney Jem. At para saan nga ba itong 2025 HSAC Revised Rules of Procedure? Bale, noong July 2025 last year, nilabas ng HSAC ang new rules of procedure, no? Ito ay gabay sa mga nais file ng kanilang kaso sa atin upang protektahan ng kanilang mga rights, no? Kasi bilang isang quasi-judicial agency, no, o ang ibig sabihin nun ay parang korte, no? Kailangan namin mag-release ng manner or rules of procedure, no, na katulad na lamang ng korte, ng mga regular na korte na merong rules of court. Kami naman ay merong rules of procedure para maging gabay sa proseso ng paglilitis ng mga kaso na ipafile sa amin at maging gabay na rin sa mga nais mag-file ng kanilang kaso sa amin upang malaman nila kung anong mga kailangan nilang gawin at kailangan nilang paghandaan para lalo nilang mapagtibay ang kanilang kaso. Ayun. So kumbaga nga, Attorney Jem, ito yung flow o yung simula at katapusan ng mga kaso at ano yung dapat sundin ng ating mga kababayan kung sila man ay magfa-file ng kanilang o kung ano yung mga transaksyon nila doon sa HSAC. Tama po ba, Attorney? Tama po. Ang procedure ay nagbibigay ng mukha sa process ng HSAC, no? Mula sa filing nga, gayong sabi niya, mula sa filing hanggang sa katapusan, hanggang sa magkaroon ng desisyon at kasama na dyan ang pag na-execute na, no? Pag naging final ng isang kaso at para ma-execute na siya. Ayan. Ang sunod kong tanong, Attorney Jem, so ano ba yung bagong features po ng 2025 HSAC Revised Rules of Procedure kumpara nung mga nakaraan? Oo, no? As compared sa 2019 HSAC Rules of Procedure, no? Ang 2025 HSAC Rules of Procedure ay may dalawang points, no, na pinisenta na bago. Ang una dito ay yung na magkakaroon ka ng na pwede ka na mag-execute pending sa Court of Appeals. Paano nga ano ba ibig sabihin nito? Yung ibig sabihin ng part ng rules na ito, yung mga na-desisyonan na nating kaso, no? Pwedeng i-apply yan sa Court of Appeals. Okay. Ngayon, pag si Court of Appeals ay hindi nag-issue ng temporary restraining order sa atin, no, sa HSAC, patungkol doon sa kasong yon, pwede ang partidong nanalo mag-file ng motion for issuance of entry of judgment. So, pwede nilang i-execute pansamantala
ang kanilang kaso na ipanalo nila sa HSAC habang ito ay nasa Court of Appeals. Okay. Yung pangalawa naman ay ang writ of preliminary attachment. Ang ibig sabihin nito ay mapoprotektahan ang mga nanalo, no, na sa kaso natin kasi mai-attach, kaya nakalagay doon writ of preliminary attachment, ma-attach ang property na kinasasangkutan ng kaso, no, upang hindi mabaliwala ang pagkapanalo ng isang partido sa kanyang kaso. So, kunwari, ang nanalo dito ay ang buyer, no? Na nakitang siya ang panalo, yung para hindi siya matakbuhan ng owner or developer or yung seller, ay i-attach yung property ng seller para kung sakaling siya nga ang panalo, may mahahabol pa rin kay seller. Ayun, so yun yung dalawang bago doon sa Rules of Procedure ng 2025 HSAC. Okay, so napaka-importante noon, no? Yun yung kailangan malaman ng ating mga kababayan. And at isa nga doon sa yung 2025 Revised Rules of Procedure, para bagang mas pabilisin nga, mas gawing simple, no? At maging accessible yung paglutas ng mga kaso sa mga pabahay natin at sa mga real estate. So at dinedefine din ng naturang revised rules yung mga procedures na pagdadaanan ng isang verified complaint. And may parts yun, no? 6 na parts ng procedures na yon. So ano yung mga parts na yon, Attorney Jem? Can you expound to our viewers? May mga proseso kasi yan, no? Ang nagsisimula yan sa filing of complaint. Pagkatapos niyan ay syempre pagka na-file na yung complaint, ang obligasyon ay nasa atin na, no? Yes. Mag-i-issue tayo ng summons. So pagkatapos mag-issue ng summons ay ang kabilang yung partidong kinasuhan ay mabibigyan ng pagkakataon sumagot sa complaint. I-respond, no? Oo, no. Respondent ang tawag doon. So, magpa-file siya ng answer. And after that, magkikita sila. Bibigyan sila ng pagkakataon na magharap at ayusin, no? Para hindi na masyado magtagal ang kaso. Ito ay yung mediation conference. Mandatory ito na magdalo ang parehas na partido, no? Yes, oo. Kasi importanteng magkaayos sila para hindi na humaba ang proseso ng kanilang complaint at hindi na sila gumastos. Pero kung hindi pa rin sila nagkaayos, no, doon na iuutos ang pag-file nila ng position paper. And after that, magkakaroon na, kung wala pa rin, at mag-release na ng decision, no, ang ating Regional Adjudication Branch. And after 15 days, no, pwede na silang mag-file ng, kung sino man ang natalo at gusto mag-appeal, pwede silang mag-appeal sa commission, and the commission will decide. And after that, magkakaroon pa rin naman ng MR, and after which pwede na silang ang natalo or kung sino man ang gustong umapela sa Court of Appeals ay pwedeng umapela sa Court of Appeals. Doon nalalabas yung kung nag-release ba ang Court of Appeals ng TRO o hindi para sa pag-i-execute, no, ng mga partidong nanalo sa HSAC. Oo. Ito nga yung nababanggit mo, itong mga steps na ito, no? Maiksi na to, pero on the ground parang mahaba-haba pa rin to, no? So tatanungin ko lang kung gaano ba kahaba ang proseso pagdating dito mula dito sa pagfa-file ng complaint hanggang dito sa pagre-release nga ng or execution nga ng kaso. Sa ating rules, no, meron naman nakalagay na mga periods, no, pero ang pinaka-crucial kasi diyan ay dumedepende kung kailan sila makakapag-file. Kunwari na lang, nag-file ng kaso ang buyer. Nag-file siya ng kaso, tapos nag-issue tayo ng summons. Mag-i-issue dapat ng summons immediately after the receipt, no? Pag nakuha na yung complaint, mag-i-issue ng summons. Ngayon, binibigyan ng 15 days ang respondent para makapag-file. Ito ba yung grace period? Oo. Ayun. Pero ang magbabago kasi diyan, no, is kailan ba nila na-receive? Kailan ba nila na-receive yung complaint, no? Yung summons. So, kung kailan nila na-receive, doon pa lang tatakbo yung period nila to file, no? Tapos, pagkatapos niyan, meron silang 15 days to file. Ang susunod na tanong dyan, kailan namin na-receive? Ayan. So, pwedeng nakuha namin, na-file nila within 15 days, pero
pinadala nila ito via courier kasi isa sa mga manner of filing is pwede namang courier, no? Yes, oo. Kung courier, pwedeng nagtagal sa courier at hindi pa kaagad nakarating sa amin. So minsan nagtatagal, pero kung susumahin, mabilis lang dapat ito kasi sa rules natin, 15 days, 10 days, ito lang yung mga araw, no, na binibigay para sa HSAC na gawin yung kanilang parte sa desisyon, sa pag-craft ng decision. Binibigyan lang kunwari ang region 90 days, no, to from the receipt of the position paper to issue a decision. So pag na-receive niya na yung mga position papers, mag-aano na siya. He has 90 days to issue a decision. And after that, pag aakyat ulit, didepende ulit yan kung kailan na-receive ulit. Yan, oo. So, dito naman, magbabago ulit yung period, no? Meron ulit 15 days and pagkatapos niyan, depende na sa kasi yan. Kung pwedeng HOA, REM, doon makikita kung 15 days ba ito, 30 days, 120 days, no? Oo. Sa issuance ng decision. Ayun, Yun po. so yun yung mga yung haba, yung length ng proseso, no, pagdating dito sa bagay na ito. At pares lang po ba ito? Same scenario po ba ito kapag halimbawa may overseas Filipino workers tayo, 'di ba? And may property siya dito and may sila para may dispute. Papaano ba ang magiging sistema, no? Papaano ba sila makakapag-file ng complaint? Magandang tanong po yan, Sir Jerome, no? Para sa ating mga OFW, syempre, nasa ibang bansa sila. Yes. At para matugunan pa rin ang kanilang pangangailangan, no, nakalagay sa Section 16, no, ng ating 2025 Rules of Procedure, no, nakalagay ng manner of filing. Isa sa mga paraan ng pagpa-file is electronic, no? Yes. Kung gusto nilang mag-file, pwede silang mag-file electronic manner. Yep. Or kung isa sa mga manner of filing na nakalagay din sa Section 16 is personal. Pwede na sila mag-personal o kung gusto nilang umuwi. Yeah. Paano kung hindi nila gusto Paano mag-electronic nga ba? filing at hindi sila makakauwi? Diba? Pwede silang designate, no, ng kanilang representative. So ano ang kailangan nilang gawin? Kailangan nila na mag-issue ng SPA, no? Pinapangalanan kung sino ang gusto nilang maging representative nila sa lahat ng proseso ng kaso, no? So itong representative nila ang pipirma, ang magpa-file, at ang gagalaw, no, para sa OFW natin na nasa ibang bansa. Ayun. So directly ba sila magpo-file sa HSAC o kasi 'di ba nasa ibang bansa ang OFW, so kailangan dadaan po ba sa embassy natin? Yung electronic filing, no, may mga kahit na electronic filing 'yan, kailangan pa rin nilang pagdaanan yung mga requirements na nasa rules of procedure, no? So isa nga doon is kailangan at least notaryado, no? Kung hindi sila personal na appear, notaryado ang kanilang complaint, no? So dahil nasa ibang bansa sila, ang only means na manotaryo kasi, no, sa mga ganitong sitwasyon ay ang embahada. No? And sa mga iba pang pagkakataon na kailangan nilang i-file, kunwari gusto nilang mag-file ng kanilang mga position papers and other matters, no? Kung yung mga ipa-file nila ay kinakailangan notaryado katulad na lang ng verification or certification, yes, doon sa embahada. Pero kung personal naman nila itong gagawin, no, pupunta lamang sila sa designated RAB, no? Patungkol kung HOA ito, kung saan yung subdivision, kung REM, kung saan yung property. Yes. No, pupunta sila sa region na yon. Tapos personal silang pupunta doon, hindi kailangan ng abogado. Bibigyan sila ng form. Meron naman tayong form na pwede nilang i-fill up. Yan. Oo, dahil personal na ito, pwede lang kahit sulat lang mismo magagawan at mapapile na nila ito. Ngayon, kung doon naman tayo sa SPA, no, sa representative. Yun. Siyempre, yung representative, yung SPA niya, kung yung SPA niya ibinigay sa galing pang ibang bansa, no, kailangan pa rin notaryado yan ng embahada. Yun. Or kung dito umuwi sila para mag-issue ng SPA, notaryado dito, no? Tapos after then, yung representative na nila ang bahalang magpumirma sa iba pang notarial acts, no? Ayan, so malinaw yan. So kailangan talaga may representative para madinig yung kanilang mga kaso. And eto nga, Attorney Jem, meron tayo ditong printed copy ng complaint Form of form. complaint, Complaint form. So
eto printed copy to na pwedeng i-download ng ating mga OFWs. Tama. And i-fill out nila ito and then kanilang isusumite no sa, and bago yon may mga complaints dito, yan i-check nito. Yes Ito po. yung parabagang body no ng complaint. complaint. And then yung sunod-sunod yan, yung mga Yung kwento nila, Kwento ano nila. ba talagang gusto nilang mangyari, bakit nangyari yon, no? Oo, inanarrate nila, and then yan yung mga sumusunod pang mga kailangan. And ito yung dulo, yung verification and certificate or certification Ng against forum forum shopping. Bakit nga ba meron tayo dito na verification and certification against forum shopping? Oo. Yung una muna, no, magkaiba kasi ang verification, no, sa certification of forum shopping. Ang verification ay sinasabi lamang na tama yan. Tama, kung ano man yung nakalagay dyan, tama yan. And ako yan ang gumawa, no? Or yung sinasabi ng representative niyan, ako ang gumawa niyan. Yung sa certification of forum shopping naman, ang sinasabi naman yan, nasa rules of court yan at nasa rules of procedure natin, no? Ang sinasabi niyan, hindi ako nangaharas. Ibig sabihin niyan, hindi ako nag-file sa iba't ibang korte ng, Okay. ng similar case, no? Oo. Para makakuha ako ng pabor na desisyon. Kasi ang Okay. pag nangyari niyan, pag ginawa niya 'yon, nag-file siya sa iba't ibang korte at nakakuha siya ng pabor na Parang paborable sa kanya, oo, no? tapos sa kabila naman hindi paborable. Oo. Ngayon, hindi na alam kung sino ba susundin doon. Ayun, So oo. dapat sinasabi niyang certification against forum shopping. Forum shopping, ibig sabihin, hindi siya nagsha-shop ng favorable. Ayan. Ano. So dapat baga parang stick to one lang. Oo, no? parang ganun. Parang sa ika nga dun sa ibang term nga, diba, stick to one. So dapat isang korte lang ang kailangan mong puntahan, hindi pwede sa iba, di ba? Oo. Oo. And go ahead. Otherwise, kung ginawa niya 'yon, no, yung pwedeng ma-dismiss ang kanyang mga kaso sa lahat ng instances, even the first one, no. Pag nalaman na parang sinasabi ng korte, parang pinag-aaway nyo kami na sinabi kong tama, sinabi niyang hindi. So mag-aaway kami sinong tama sinong totoong nagsabi sa amin, no? Yan, oo. So, 'yun, pwedeng ma-dismiss. Pero pag meron 'yan, sinasabi niyang pinapatunayan niya na hindi po talaga ako nag-file sa ibang korte. Ayan. So yan, malinaw yan. So babala doon sa ating mga magpa-file pa lang ng complaint. So iwasan yung mag-forum shopping na kailangan isa lang talagang puntahan ninyo para didinggin naman kasi ng korte yan yung mga kanilang mga kaso, di ba? Opo. Ayan. Sa didinggin naman ng HSAC yan Yeah. yung final nilang kaso at titignan naman kung nasa nararapat bang korte nila final yon. Ayun. And lastly, ito yon yung notary public na kailangan nilang punan at kanilang ipapanotarize, no? Yes Doon po. sa embassy, tama po Kung ba? sa ating mga OFW na hindi naman gustong umuwi or electronic filing, no? Yon ang kailangan. Yan. Kasi hindi naman natin alam kung sino ang abogado sa ibang bansa. Yes, oo. So, para pinaka-sure na lang is doon sa embahada natin. Ayun, tama yun. Pero ito, sa section 4, dito pa rin tayo dun sa rule 1, balikan natin. Ito yung dinedefine yung term na yung supplementary application of the rules of court. Ano po ang kahulugan nito? At ano epekto nito sa pagresolba ng mga kaso ng HSAC? Oo, no? Dahil quasi-judicial tayo, yung rules of procedure ng HSAC, hindi siya ganun ka-comprehensive, no? May mga instances na pag wala tayong mahugot, may isa tayong sitwasyon at wala tayong mahugot sa ating sa ating rules of procedure sa 2025 rules of procedure, pwede nating i-apply ang rules of court, yung rules mismo ng court, no? Pwede nating i-apply as i-supply, kaya supplementary siya, i-supply kung ano man ang meron sa rules of court na wala sa atin, no? Na pwede nating magamit. Na pwedeng i-apply, no? Oo. Pero pag sinabing pwede ring hindi. So, even if nag-exist yung rules na yon sa rules of court, hindi necessarily kailangan i-apply ng HSAC yun. Didepende yun sa sitwasyon. So, pag nakita ng mga adjudicators natin or ng commission na nararapat lang na i-apply yung rules of court suppletorily, then susundin natin iyon. Yun, oo. Susundan natin yung kung ano yung sinabi ng korte. Tama po ba? Ay, hindi naman ng korte, ng rules of court Ng nila. rules of court. Oo. Ayun, yung rules mismo nila. Yan. As compared sa rules of procedure ni HSAC. Ayan, malinaw yan, Attorney Jem. Ito dako tayo dito sa
parte ng rules of procedure. Particularly, ito yung preliminary injunction and temporary restraining order. Ano po ba ito sa konteksto ng HSAC? Oo. Yung preliminary injunction at temporary restraining order, no? Ito, ang sinasabi lang naman nito is pinapahinto, no? Injunct or restrain. Ibig sabihin nito ay nagkakaroon ng order para ipahinto ang kung ano man ang sitwasyon na nangyayari. So, ang mangyari niyan, kung kunwari, nag-file ang natalong partido sa Court of Appeals, ay karapatan nila mag-file sa Court of Appeals ng para questionin ang desisyon ng HSAC. Pero, para hindi tumuloy ang pag-execute, no, ni HSAC sa kanyang decision, manghihingi sila ng temporary restraining order or injunction. Yun. Ibig sabihin nun, ni-restrain or ini-injunct ang HSAC, pinapahinto si HSAC na gawin kung ano ang mga pwede nito sanang gawin sa oras na nailabas nila yung desisyon. Yun. Within 15 days na wala namang nag-file ng TRO at nakapag-file na sila sa CA at wala naman nilabas si CA, so yung nanalong partido pwede siyang humingi ng entry of judgment, no? Certificate of entry of judgment para temporarily niyang ma-execute yung kanyang napanalunan. Yon. And ano po ba itong cease and desist order din? Ano po ba? May pagkakapareha po ba ito o magkaiba po ba itong tatlong ito? CDO naman, ang cease and desist order naman, usually nilalabas natin yan, no? Para sa mga ino-order natin yung pag-release ng CDO sa mga developers usually. Para ihinto muna ang mga kaganapang nangyari kasi mas maapektuhan yung complainant. No, hindi naman sinasabi na pinapaboran natin yung complainant, pero para magstay muna tayo sa kung anong sitwasyon ang meron tayo, wag nyo munang ituloy. Yeah. Cease and desist order. Yun, ibig sabihin nun, no, hindi lang yan ginagamit sa sa HSAC, no, ginagamit yan sa rules of procedure at sa iba't ibang ahensya, pero for the sake of sa atin, no, sa HSAC, ang cease and desist order is order para ipatigil muna kung ano man ang nangyayari. Hindi lang ito sa developer, pwede rin ito sa mga subdivisions, no? Sa mga subdivisions, sa mga elections, hindi muna sila magkakandak ng elections kasi nagkakaroon ng kaguluhan. So, as of now, tigil muna tayo. Yan, okay. Ito naman last dun sa procedure na yon. So, may nababanggit din tungkol doon sa contempt. Ano naman ito sa konteksto ng HSAC? At bakit nako-contempt ang isang developer or yung homeowners association? Tama, no? Nakalagay sa rules of procedure natin, no? May dalawang types of contempt, direct or indirect contempt. Ngayon, nako-contempt ang isang developer or homeowners association or kanilang mga miyembro, no? Kung direct, no? Kung masyado nilang, pag sinabing direct, doon mismo sa harapan ng mga adjudicators natin or commissioner natin, hindi parang binabastos nila, no? Sa harapan mismo. Parang dinidisregard nila yung proseso doon sa court. Oo, ganun. O kaya, basta kung ano yung man disrespectful. Kunwari, habang nagkakaroon ng mediation conference, pinagmumura niya yung regional adjudicator, no? Yun, that's direct contempt. Diretso mismo sa kung sino man yung authority, which is the regional adjudicator, or sa commission kung sa harap ng commission mismo. Ngayon, meron pang tinatawag na indirect contempt. Pag sa indirect contempt naman, pag na-release na tayo ng desisyon o order, no? Kunwari, isang desisyon o yung CDO, pero hindi sinunod ng natalong partido or nung partidong ino-orderan ang ating desisyon o order, kahit na wala namang appeal or nag-appeal nga pero wala namang temporary restraining order, bagat parang binabastos pa rin ang komisyon, no? Kasi hindi nila sinusunod Parang sinasabi nilang, hindi kami susunod sa kung ano man ang gusto nyo. Yan. So ngayon, iko-contempt sila. Ang mangyari sa kanila ay pwede silang ma-fine, no? Nakalagay sa rules of procedure natin, pwede silang ma-fine or makulong. Yan. So, kulong o multa. Oo, multa. Yan. So, yan yung dapat pakaingatan ng ating mga kababayan. And
Ito, yung tungkol naman dito sa election, kasama din to sa procedures. Sa ilalim kasi ng procedures din ay mapapabilis din ang pagproseso sa mga gusto na may kaugnayan sa election. Halimbawa, yung sa Homeowners Association election. And at kasama doon sa tinatalakay doon sa election ay yung disqualification ng kandidato o merong nangyaring dayaan sa botohan nung sa election, no? At mas mabilis na timeline na pagdinig kumpara doon sa ordinaryong reklamo. Pero kamakailan, Attorney Jem, may inilabas kasi na opinion ang Department of Justice tungkol dyan. Ang sabi nga diyan quote and unquote, HSAC cannot deputize local government units to act as special sheriffs for conducting Homeowners Association election. Pero hindi muna natin i-discuss to in detail kasi bago pa lang itong balitang to, no, yung development. So, pero tanong lang, executory ba itong inilabas ng DOJ tungkol dito? Maraming salamat para dyan, no? Pero paumanhin kasi maglalabas na rin ang ahensya, ang HSAC, no, ng ating statements patungkol dyan. So, hintayin na lang natin na lumabas ang statements na ito para mas ma-clarify, no? Mas ma-clarify natin at mas makita natin kung ano ba talaga ang mga tanong na maaring mailabas at maaring doon na rin mai-address. So kung ganon, edi parang status ko pa rin yung procedure pagdating doon sa election na nakasaad doon sa rules of procedure. As for the elections naman, we still follow the rules of procedure, no? Yes. Pero with regards doon sa issue ng na binabanggit nga ng DOJ opinion, hindi ko muna mailalabas kung ano man, hindi ko muna mapapangunahan ang ating ahensya, no? Sa ilalabas na statements na soon naman na ilalabas ng HSAC. Yan, okay. So yan dapat ang pakaabangan natin tungkol dyan. Kasi napakahalaga nito kasi election yun eh. Magbobotohan yung mga homeowners kung sino yung kanilang kukuning leader, and at the same time may mga disputes din dyan. So importanteng malaman at magkaroon ng resolution patungkol dyan. And ito, bago tayo dumako sa ikalawa nating yung pag-uusapan at yung tungkol nga dun sa license to sell. Pero yung buod ng proseso nito, Attorney Jem, ito, una, yung pagsasampa ng reklamo, and then yung summons, yung binabanggit mo kanina, di ba? And yung mandatory mediation, kailangan to para, ito muna yung first line of defense para matalakay o mapag-usapan, ma-settle muna kung pwede bang madaan sa usapan muna, di ba? Oo, kasi sabi nga ng Supreme Court, no, pagbigyan natin ng pagkakataon maayos ng mga partido yung kanilang problema, no? Baka madaan naman ito sa usapan na merong nagmi-mediate, kaya mediation. Merong nagmi-mediate ng hindi lang sila lang. Baka kung nag-aaway lang sila pag sila lang, siguro mas makakatulong na may magmi-mediate, no? Ngayon, dahil may magmi-mediate, magkakaroon ng chance na mas maibigay ng isa't isa yung kanilang side, no? At kung mapagbibigyan, tapos na ang ating diba? Ang ating usapan. Hopefully, no. Hindi na sila gagastos, hindi sila magpa-file ng kung ano pa. Hindi na rin nahaba ang procedure, makukuha ng bawat isa't isa ang kanilang mga kagustuhan. Di ba? Parang bawas din sa sakit ng ulo, and then mababawasan pa yung stress niyan, di ba? Sa part mga na partido. Yan, ng mga partido. And then kung hindi talaga kakayanin ng pag-uusap, dadako na dito sa position papers, o magpapasa na sila ng kanilang mga paliwanag kung yung magkabilang panig. And then kapag naipasa na yung mga position papers, dadaan na yan sa adjudicator. Yes, and then yung didinggin na yan ng adjudicator yung mga kanilang mga position, kung ano yung didinggin, kung alimbang mas matimbang, 'di ba, na kaso o yung case ng ng bawat partido. And then after that, kung magkaroon man ng decision na ang adjudicator, maglalabas ng desisyon, and then kung hindi magustuhan ng isang partido, pwede silang umapila doon sa inilabas na desisyon ng adjudicator. Yes, sa loob ng 15 days, no? Calendar days, no? Opo, calendar days ang sinusunod natin. Tama yan. Okay, so malinaw yan, yung mga procedures na yan. Masyado kasing mahaba yung rules of procedure na yun, so parang pinaikli na lang natin, no?
na although nasa ano naman natin, no, may isang provision doon sa rules procedure na shortcut, pinapakita ko ano yung mga Ayun. stages. Nakalagay doon stages of procedures, no. Pero para mas maintindihan nila yung part na yon, pupunta mismo sila sa kung ano yung mga requirements per stages. Parang briefer, no? Oo, may briefer na. Ayan, so maganda yan. So kailangan ma-access yan. Saan nga ba makakakuha ng kopya ang ating mga kababayan ng 2025 Revised Rules of Procedure and then yung briefer nga? Oo. Yung una muna, yung briefer, no? Nasa rules of procedure na mismo yan. Yan. Nasa unahang part yan ng rules natin, no? Yung briefer na yon na sinasabi ko, ano lang yung mga parang points, no? Tapos, yung rules of 2025 rules of procedure mismo ay ma-access at mada-download nila sa ating website, no? Which is hsac.gov.ph. Punta lamang sila sa resources, makikita nila doon ang 2025 rules of procedure. Ayun, so again, that's hsac.gov.ph. Yes, and then magtungo sila doon sa resources and makikita na nila doon yung 2025 Rules of Procedure. Yes, po. Ayan. Okay, so there you have it. So natalakay natin yung 2025 Rules of Procedure ng HSAC. And sa pagbabalik natin dito sa ating programang Housing Rights with HSAC, tatalakayin natin, himay natin yung sample case nga na inilabas na o dinesisyonan na nga ng Korte Suprema patungkol nga dito sa license to sell. So ano nga ba yung nangyari dito sa kaso at ano yung matututunan natin dito sa kaso na ito? So abangan po natin yan sa pagbabalik po ng Housing Rights with HSAC dito sa Radyo Pilipinas World Service. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayoy nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Usap-usapan. Housing Rights with HSAC sa Radyo Pilipinas World Service. Muli pong nagbabalik ang Housing Rights with HSAC dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama nyo pa rin po ang inyong lingkod, Jerome Toledo. Ito, nandito na tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Tatalakayin natin ng isang landmark case mula sa Korte Suprema tungkol sa usapin ng license to sell. So kasama pa rin natin sa ating programa si Attorney Jemerson. Kalimutan natin. Jemerson Bicore, ang Attorney 4 ng Office of Commissioner John Christopher Mahamud. Good morning muli, Attorney Jem. Good morning po, Sir Jerome. Yan, okay. Medyo nakalimutan natin yung pangalan mo. Okay. Attorney Jem, eto, dako na tayo dito sa ikalawang parte.
ito yung license to sell. So ito yung Jocelyn Apurado versus People of the Philippines na nakapaloob sa GR number 247419. And ang desisyong ito ay ng kasong ito ay lumabas noong August 22, 2022. So, pakikwento nga at Attorney Jem, ano po ang nangyari sa kasong ito? Bago natin puntahan kung ano bang sinabi ng Supreme Court, para mas maintindihan natin ang sinabi ng Supreme Court, no, ikwento muna natin kung ano ba talaga nangyari dito. Si Dr. Lu, no? Dr. Lu at si Erlinda Branzuela ay nag-enter into bumili ng 3 lupa muna, no? Bumili ng 3 lupa sa subdivision sa Cebu City. Tapos ang kanilang pinagbilhan ay yung party dito si Jocelyn Apurado, no? Ang sinasabi niya, siya ang project manager ng Panimalay ATB Realty Services, no? Yes. Pero ang owner ng subdivision lot is si Dativo Layson, no? So bumili sila kay Apurado, sila Branzuela ay bumili kay Apurado ng 3 lote doon sa subdivision na iyon. Tapos nag-enter sila sa MOA, no? Ang sinasabi ng MOA na within several months kukuha kami ng ng license to sell sa subdivision na aming ibinebenta, no? Tapos yun nga, so eventually tumigil sila Branzuela sa pagbabayad ng kanilang biniling lupa, no? Yeah. Bakit sila tumigil? Tumigil sila kasi may nakarating sa kanilang issuances si HLURB, no? Bago tayo magpatuloy, si HLURB ay ang dating nag-regulate at nag-adjudicate ng mga kaso sa mga sa mga real estate. Ito yung precursor ng HSAC, no? Oo, HSAC pagdating sa quasi-judicial agency. Yun, okay. Pagdating naman sa regulatory part, napunta iyon kay Department of Human Settlements Urban Development, or DSUD. So tuloy tayo sa kwento. So nag-issue si HLURB na sinasabi na walang license to sell ang subdivision na yan. So pinapahinto ang pagbebenta. Kasi ganun nga hindi ka pwede magbenta. Sabi ng PD 957 o Presidential Decree number 957 Section 5, no, na hindi ka pwedeng magbenta kung wala kang license to sell. Yun ang ginawa ni HLURB, pinatigil ang pagbebenta. Ngayon, nung pumunta sila sa subdivision, no, nakita nila na may malaking notice na pinagbabawal na ngayon ang pagbebenta. So, ang nangyari, nag-file sila ng kaso. Ito na yun, nag-file sila ng kaso at dahil nga nakapagbayad na sila So, ang nangyari, ang naging basis of the case was na walang license to sell si Apurado. So punta na tayo sa ano bang sinabi ng Supreme Court. Ang sinabi ng Supreme Court, hindi. Punta muna tayo sa ano ba yung defense ni Ayun, mahalaga yan. Ano nga bang reason kung bakit siya nagpatuloy ng pagbebenta kahit wala naman siyang lisensya. Kaukulang lisensya. Ang sinasabi niya, maaring may pagmamay-ari ako ng isang ATB development company, no, na developer nung subdivision. Yes. Oo, maaring kami yung developer ng subdivision. Pero nung humarap ako kay Layson as agent, no? Hindi naman daw as agent representing ATB Realty Services. Okay. So magkaiba 'yon. Si ATB Development tsaka is ATB Realty. Sabi niya si ATB Development ang developer. Oo. Pero nung humarap ako kay Layson para magbenta, humarap ako as ATB Realty Services. Okay. So sabi niya gano'n, agent lang ako ni Layson. And si Layson, merong license to sell. So, dapat hindi ako ang makasuhan. Hindi dapat ako makasuhan kasi agent lang naman ako. Agent Yun lang. yung sinasabi niya. Okay. Ang sabi ng Supreme Court dito, hindi.
Ang sinabi ng Supreme Court, lahat ng pagbebenta ng real estate development property sa mga subdivision projects or condominium projects ay dapat lisensyado. Kung sino man ang magbebenta ay dapat lisensyado. So, ang may lisensya dito ay si Leyson. So, ang may karapatan magbenta dito ay si Leyson. Si Leyson. Oo. Oo. Kumbaga, ito yung ATB Realty Services ay baga parang secondary lang ba ito? Tama po ba? Agent daw siya. Agent, Oo, okay. kiniklaim niya na agent siya Oo. ni Leyson. Oo. Etong si Jocelyn Apurado ay parte to ng ATB. Siya yung Realty project Services. manager, no? Yan, Ng okay. ATB Realty. Gaya yung binanggit ko kanina, nung nakipag-enter sila kay si Branzuela, kay Apurado. Si Apurado, present niya yung sarili niya as project manager ni Yan. ATB Realty Services nung bumili sila Branzuela. So, sinasabi niya ngayon, hindi, isa lang akong agent. Yes. So, sabi ng Supreme Court, ang license to sell ay dapat makuha ng kung sino man ang magbebenta. Ngayon, sinasabi ng korte, sino ba ang nagbenta? Si Leyson ba o ikaw? So sabi nakita ng Supreme Court na hindi si Leyson, ikaw. Pero sa sitwasyong ito si Leyson ang may lisensya. Yan. So siya lang ang may karapatan magbenta ng mga properties. Properties, Oo. Not even the developer kasi wala naman silang lisensya din. So sabi nila, pero nag-file kami kumukuha na kami ng lisensya sa HLURB. Sabi ni Supreme Court, hindi sapat na kumukuha na kayo. Dapat, pag magbibenta na kayo, meron na kayong lisensya. Ayun. Kasi hindi pa naman kasiguraduhan na mabibigyan kayo ng lisensya. Ayun. So, ang tanong dyan na Attorney Jem, so, kapag nagtayo ka ng isang real estate company na katulad nitong ATB Realty Services, kailangan mo nang ma-secure yung mga kaukulang dokumento o mga permit o yung kumbaga lisensya para magbenta. Yung sa Section 4 and 5, no? Section 4 is registration, Section 5 is license, no? This is per project. Per project. Oo, Okay. kahit na meron ka na dati, it only pertains to that subdivision or condominium project, no? So kung meron kang proyekto sa Cebu, no, na isang subdivision development sa Cebu, yung development project mo sa Manila, hindi mo pwedeng gamitin ang lisensya at registration nito na in-apply mo sa Cebu kasi pang sa Cebu lang yan. Pang sa Cebu lang. Oo. Okay. Per project ito, hindi ito per provision. Parang localized lang ito, no? Hindi, actually per project lang talaga Per siya. project lang, Kung okay. tatlo nga ang proyekto mo sa Cebu, each of them kailangan dapat kada isang proyekto na gagawin mo ay magkakaroon ng isang certificate of registration sa Section 5 ay Section 4 ng PD 957 at license to sell, no? So Okay. kahit gaano pa kadami ang proyekto mo, lahat yan isa-isa mong kukunan ng registration and license to sell. Okay. So, kailangan talaga isa-isa license. Halimbawa, kung may project sa Bulacan, so kailangan mo mag-apply ng permit ng certificate and license sa Bulacan para doon sa Bulacan project. And kung meron man sa Cavite, magfa-file ka rin ng separate, no? Oo. Ayan. Example, Malinaw. kunwari, no? Malinaw Si ATB Development Services, no? Yan. Nagkaroon siya ng proyekto na ang tawag sa subdivision ay Jose Rizal. Sabihin na rin natin, no? Yes. Jose Rizal subdivision, no? Yung nakalagay sa license niya ay this license to sell is issued pertaining to the lots of Jose Rizal subdivision. Yeah, okay. Ngayon, kung meron din silang ibang Projects. project na kunwari naman si Aguinaldo subdivision, Yun. hindi nila pwedeng gamitin yung Jose lisensya. Rizal. Oo. Oh, okay. So, separately nilang kukunin yan. Ayan, so malinaw yan. So kailangan talaga separate. Hindi pwedeng kumbaga kung ano yung existing, hindi pwede yun. Hindi mo siya pwedeng kunin para doon sa isa pa, no? Tama. oo. Ayan, okay. Ngayon, pwedeng gamitin ito ng mga mamimili, no? Itong impormasyon na to para sa kung gusto nilang maging safe, no? Kung gusto nilang makita kung safe ba sila sa sitwasyon na pinapasok nila sa pagbebenta, pwede nilang hingin ito kasi ito ay public document, no? Pwede nila dapat pag hiningi ito ng mga buyers, mandatory, no? Yeah. Na ibigay ang kopya nito o ipakita yung kopya nito ng mga sellers, no? So, para mapatunayan na sila ay lisensyadong magbenta. Ayan, okay. Pero nabanggit mo nga, Attorney Jem, yung liability nga ng isang developer. So,
Talaga bang liable ang sinumang individual na associated or employed sa isang real estate company na lumabag sa contract to sell? Halimbawa, kung presidente ka man or kung supervisor or agent, lahat kayo damay dun sa kaso. Tama po ba? Ganito kasi ang mangyari niyan, no? Katulad na lang sa kaso ni Apurado. Bakit si Apurado? Ang agent naman pala ni Layson is si ATB Realty Service, no? So, 'di ba dapat si Realty Service ang mapanagot? Yes, Pero oo. sa batas kasi nakalagay sa PD 957 administrative fine and or criminal pagkakulong din. Pwede sila makakulong. Ngayon hindi mo naman maikukulong ang isang korporasyon, no? Yeah, So sino oo. ang mananagot dito? Ang mananagot dito is yung president, project managing, which is si Apurado, project manager, Yan. project managing, and sino pa yung mga nakakaalam at sumang-ayon doon sa paggawa, no, ng maling pagbebenta ng walang lisensya Yan. na miyembro ng korporasyon o kaya kanilang mga ahente. O yung kumbaga yung may knowledge doon sa project Oo, na tama. involved doon. Oo, na nag-approve din, ha. Yun. Hindi na lahat ng may alam, kasi maaring may alam sila pero wala silang magawa. Lahat ng may alam at nag-approve ng ano na to, ng bagay na to, no. Yan, yung may mga kasabwat. Yan, Oo, tama. mapapanagot sila sa batas. Okay. So, ano yung nangyari dito? Ano yung outcome nito? Nagkaroon ba ng settlement sa pagitan nitong ni Si Apurado? Dahil isa itong criminal case, no, ang sabi ni Supreme Court, in-apply niya lahat ng ng penalty na binibigay ni PD 957, which is administrative fine. Fine sila ng ilang libo, no. Tapos pinatulan din sila ng pagkakulong ng 2 taon or mas matagal pa hanggat hindi pa nila nababayaran yung fine na kailangan nilang bayaran. Ayun, okay. So, yeah, nalaman natin yung storya sa likod nitong etong kaso ng license to sell sa pamagitan nga nitong Jocelyn Apurado versus People of the Philippines. Pero ito, Attorney Jem, malagang tanong ito. Ano ang kailangang malaman ng publiko kapag bibili sila ng real estate? Halimbawa, ng bahay o ng condo unit? Ano ba ang kailangan nilang malaman? Marami silang para maging vigilant na rin sila, no? Yes. Unang kailangan nilang malaman is gaya nga sinabi ko kanina, no? Hingin nila yung kopya, no? Or tignan nila yung kopya ng Certificate of Registration, no? Rehistrado ba itong project na to? Kaya D-Should na. Sa ngayon kasi, si D-Should na ang nag-i-issue ng Certificate of Registration. Yung license to sell, no? Oo, yung dalawa, registration at saka license to sell. Sila nag-issue nun, sa kanila yung na-apply. So, una nilang tignan, rehistrado ba ito? Kung meron ng rehistrado, maaring rehistrado pero hindi pa pwedeng ibenta, no? So, doon na titignan nila, may license to sell ba? So, una, hindi naman mailalabas ang license to sell kung hindi rin ito rehistrado. So, yun ang kailangan nilang tignan, registration and license to sell. Pagkatapos niyan, kailan ba ang ina-expect nilang makuha yung property, no? Kailangan nilang tignan ito kasi nandun naman ito sa license to sell. Kung nakalagay sa license to sell na matatapos ang proyektong ito, kunwari isang condominium building, no? Matatapos ang proyektong ito sa 2028 pala. Matatapos ito sa 2028, no? Doon nila malalaman kung kailan nila pwedeng kunin ang unit, no? Pwedeng i-deliver sa kanila by 2028. Baka kasi ni-expect nila na 2027 makuha na nila, no? Oo. Yun. Mga So, ganun. 2028, ano bang importansya ng timeline din na yun, no? Kasi sabi din ng PD 957, pag sa, kunwari, 2028, hindi pa rin na-deliver, no? Yung property. Kaya nga, yung ginawa nila Branzuela, no? Pwede nilang itigil ang pagbabayad, no? Hanggat matapos ang ni developer yung kanyang project, no? At the time of delivery. So, pwede rin, pag ayaw niya nang ituloy kasi na-expect niya 2028, no? Nakalagay din sa PD 957, pwede niya siya magpa-refund. Yun yung kanyang karapatan, no? Oo. Kapag na-discover niya na may irregularidad nga dito o sabihin natin walang lisensya. So, karapatan nila na itigil ito at siyempre mag-file ng complaint. Yan, okay. And also, required ba ang lahat ng real estate projects, Attorney Jem,
na kumuha ng lisensya bago magbenta o mag-advertise ng mga lote, bahay o mga condominium units? Oo, kasi under PD 957, no, section 4 and 5 nga, binabanggit ko, minamandate ito. Actually, kaya siya, kung titignan mo, is section 4 and 5 na sa unang parte siya ng PD 957 kasi yung unang-unang kailangan gawin ng isang developer bago siya mag-engage into development projects, no, bago siya mag-advertise, bago siya magbenta, bago ang lahat, kailangan niya muna maparehistro ito at mabigyan ng lisensya. Okay. And kailangan po ba na ma-publish ito doon sa mismong property site? Oo. Yung license to sell Oo. at saka yung proyekto mismo. Oo, kasi ang importansya nito is to inform the public na kung etong proyektong ito ay safe, no, rehistrado at may lisensya. Ngayon, bakit kailangan ilagay lahat ng impormasyon doon, no? Sa usually nilalagay yan sa mga malaking tarpaulin sa mga proyekto para ma-verify nila kung totoo ba na merong registration at merong lisensya itong subdivision project na ito. Pupunta lamang sila kay DSUD, no? Dala-dala ang license number at yung pangalan ng subdivision para i-verify kung totoo. Oo. At yun yung bentahe ng pagbili ng mga property mula doon sa lisensyadong housing projects or real estate developers. Naka-establish doon yung license to sell and yung project, yung promise date kung kailan mata-turn over yon, di ba? Tama. Ayan, okay. Eto, itanong ko na rin ito, meron po palang kaukulang multa at pagkakakulong kapag lumabag sa subdivision and condominium buyers protective decree o PD 957. Paki-reiterate nga sa ating mga tagapakinig. Ito kasi gaya nga ng sinabi ng Supreme Court, no, sa case ni Aporado, sa PD 957 ay may multa, may kaukulang multa at or maaring pagkakulong na rin, no. Yung etong multa ay per actions, no. Ano ba yung violate? Per actions yan. Kung nag-violate ka wala ka ng rehistro, wala ka pang lisensya, nag-advertise ka, nagbenta ka, kada lahat ng gagawin mo, per actions are subject to a fine, no? Pero ang nakalagay sa ating PD 957 na not more than 10,000 per act. Okay. So kung wala kang registration, that's one act. Wala kang lisensya, that's second act. So it may pwedeng 10,000 lang kung isa lang napatunayan, pero kung napatunayan wala kang lisensya at hindi ka rehistrado, 20,000 na kagad yun. Ayun, okay, malinaw yun. So, eto, medyo kapos na tayo sa oras, pero maiksin na lamang po. Ano po ang dapat maintindihan ng ating mga kababayan sa naging desisyon ng Korte Suprema patungkol dito sa kasong ito? Oo. Ang isa sa mga pinaka-importanting kailangan nilang malaman sa kasong ito, no, ay dapat maproteksyonan nila ang kanilang sarili sa pagbibili ng mga proyekto. Magagawa nila ito pag by verifying na yung proyekto na kanilang bibilhan ay yun nga, registered, no, sa DSUD and mayroon license to sell. So dapat hindi sila bumili ng mga projects, no, mga lote na hindi naman rehistrado ng isang real estate developer o kung sino mang seller ang magbebenta nito. Ayan. So kailangan nilang tignan ang DSUD, no? I-check sa DSUD kung sila ba ay lisensyadong real estate developer at yung proyekto mismo ay rehistrado at lisensyado. Yan. Ito, kung may karagdagang katanungan ng ating mga tagapanood at tagapakinig, lalo na po sa ating mga overseas Filipino workers, paano po kayo pwedeng i-contact Attorney Jem? Oo. Babasahin ko na lang, no? Go ahead. Kung nais nilang magtanong pa mismo, no, pwede silang kumontak sa aming cellphone number, 0917-837-5380, o pwede rin silang mag-email, no, para sa ating mga OFW. Siyempre, hindi naman sila makakatawag sa cellphone number. Pwede silang mag-email sa info@hsac.gov.ph, no? Ulitin ko po, info@hsac.gov.ph, or pwede rin nyo pong bisitahin. Pwede rin kayo mag-message sa aming Facebook page, HSAC PH, no? That's at
HSAC or HSAC PH. Yan, O ang aming website na hsac.gov.ph. Ulitin lang natin yung contact number, Attorney Jem. So that's 0917 Yes po. 837 and yung last four natin is 5380. 5380. Yes po. Ayan, okay. And also sa kanilang email, pwede silang i-reach out doon sa info@hsac.gov.ph, maging sa kanilang website na hsac.gov.ph. At syempre, doon sa ating mga regional offices din, pwede silang Opo. pumunta doon anytime. No? I-accommodate sila ng ating mga regional branches, no? Para sa kanilang mga concerns, no? Para sa mga gusto mag-file din. Sabi nga namin, meron kaagad, hindi na nila kailangan bumalik pa. Merong forms na available ang ating regional adjudication branch, or kung handa na sila, pwede rin nila i-download dito sa ating website. Ayan, okay. And with that, maraming salamat sa pagsama dito sa ating programa ng Housing Rights with HSAC. Attorney Jemerson B. Core, ang attorney for ng Office of Commissioner John Christopher Mahamud. Maraming salamat Sir Jerome at sa Radyo Pilipinas World Service para sa pagkakataong ito, no? Sa ngalan ng aming agency, Human Settlements Adjudication Commission, at sa lahat ng miyembro ng Commission and Bank. Ayan, maraming salamat, Attorney Jem. Okay. So, dito na natin tinatapos ang isa na namang episode ng programang Housing Rights with HSAC. At magpapasalamat na po tayo sa ating mga nakasama dito sa ating programa sa Master Control na si Mr. Milo Junella, at sa ating Wirecast operator na si Mr. Hiro Lucero, at sa ating live stream operator at production assistant na si Win Peñano. Katuwang din natin mula sa HSAC itong sina Miss Bea Barte, Miss Jessica Robles, at si Mr. George Sinsuat. At nagpapasalamat po tayo sa mga commissioners ng Human Settlements Adjudication Commission sa pangunguna ni na Attorney Sergio Yap, Attorney John Christopher Mahamud, Attorney Michael Cloribel, Attorney Maria Victoria Reyes Beltran, at sa kanilang Executive Commissioner na si Attorney Avelino Tolentino III. Gayon din sa pamunuan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pangunguna po ng ating butihing Director General Fernando Dindo Amparo Sanga. At nagpapasalamat po tayo sa ating Station Manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na episode ng ating programang Housing Rights with HSAC, ako po ang inyong lingkod, Jerome Toledo. Marami pong salamat, kabayan. Narito na, kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina, kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.